Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo, kagabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa isyu ng ikalawang hearing ng red tagging sa Senado. Sa pagkakataong ito ay dumalo yung mga makabayan black o yung mga nare-red tag na mga representative natin sa Kongreso na sina Representative Carlos Zarate, sina Representative Nery Colmenares at Representative Sara Ilago at si former Representative Teddy Casino. At nakilihok din sa virtual itong ilang mga sumusuporta sa kanila ayon sa kanilang mga binasang programa ron. At present doon si security advisor, si Secretary Esperon at ilan nakilok sa virtual. Ang panel dito sina Senator Lacson. So dun sa kanyang sa kanyang komiteyan at saka sina President Senate Tito Soto. So ngayon binigyan ng pagkakataon ng ating Senado itong makabayang block na maibigay yung kanilang side regarding this red tagging issue na ipinupukol sa kanila ng ating AAP-PNP o ng pamahalaan. At malinaw naman yung binitiwang salita o side nitong mga mambabatas na ito from Teddy Casino na former mambabatas at yung lahat ng mga nabanggit natin mga mambabatas. At mula dito kay Sara Representative Ilago ay doon sa kanyang binitiwang mga pahayag. So naging emotional siya rito dahil doon sa sobrang red tagging na kanyang nabanggit. Siya ay sobrang binanata ng AAP at PNP doon sa social media. So medyo may pagka-emotional yung kanyang pagbibitaw ng kanyang mga speech doon, yung kanyang side from the representation of the Kabataan Party List. Na siya ay sobrang binanatan itong AAP. Talagang tapak na tapak itong ating mambabatas na ito. Doon sa social media at iba't ibang mga platform na ginamit ng ating ng mga umopensa sa kanya dito sa sa pang-red tag na ito. Ngayon, itong red tagging according to them, doon sa ating mga mambabatas, ito ay pawang banta doon sa kanilang buhay, sa kanilang family. At sobrang naka-apekto ito doon sa kanilang trabaho bilang mga mambabatas. At syempre doon sa iba't ibang mga personality na mga nare-red tag, apektado syempre. So, binanggit nila rito yung mga sinapit ng mga nare-red tag na mga o na-opensa ng red tagging na kung saan sinisiraan na sila sa mga social media ng red tagging. So, natetras yung family nila, natetras yung buhay nila. At sa bandang huli, nai-EGK pa sila o sila ay pinapaslang itong mga nabanggit ng ating mga representante na nagbigay ng side na yung mga naritag ganun yung inaabot na kalbaryo doon sa buhay. Matapos kang siraan, matapos kang takutin, napatayin pa. So, pabigat doon. So ngayon kaya para sa kanila napakahalaga na napapatigil ito sapagkat ito ay banta sa buhay nila at ito ay ang red tagging, ang binibiktima nito ay usually ito yung mga non-armed personalities, mga civilian at kagaya nila ng mga mambabatas pa, paano yung mga hanggang sa maliliit ng mga tao. So yan yung mga nabibiktima ng red tagging at nauuwi nga doon sa ganong klase ng mga EGK. So ang isang mabigat pa rito, tinatanaman sila ng mga ebidensya, yung mga trump-up charges na sinasabi na set upin sila na tataniman ng ebidensya para maikulong, para ma-detain ng ating pamahalaan
yung mga napaghihinalaan nila o nare-retag nila. So yun yung isa sa mga mabigat din na mga dinaranas itong mga nare-retag. So sila ay sineset up, tapos tinatiniman ng mga ebidensya, tapos ikukulong. So yung iba ngayon hindi pa makalayad because of the mabibigat na kaso, mga non-bailable case yung kanilang binabanad dyan. So kaya mahirap yun. So ngayon, with this red tagging, threaten, not just personality, yung democracy natin. Threaten ng red tagging na ito just because yung kalaya mo na makapag-assembleya, makapag-naim. Kahit yung simple pamumuhay mo, matitreaten dito with this red tagging kasi nga, delikado na kapag ikaw yung napuntirya, ay malas mo. Dahil ganun nga yung nangyayari sa binitiyawan nila mga pananalita. So ngayon, pinabulaanan nung mga mabatas yung red tagging na hindi sila miyembro nung CPP at hindi sila ugnay dito sa CPP and PNDF. Ayon dito sa Makabayan Block, itong red tagging nito, ito ay parte ng pang-opensa o pang-destabilize o pang-atake ng pamahalaan sa CPP and PNDF o para supilin. So ngayon sa pagsupil nila, ginagawa nila itong ganitong klase ng mga kampanya, red tagging, mga pang-abuso, paninira na halimbawa kagaya niya mga organisasyon ng mga sinasabi mga kilalang left o mga oposisyon o mga aktivista. So ngayon, pinalalabas ng legal front, kagaya ng yung party list na kabataan, yung bayan muna, yung mga ganyan. So yung mga Kabayan Block nga, yung mga organisasyon doon na kasali sa Kongreso, so pinalalabas nila ng legal front sila nung CPP-NPA. So ganun nila dinidestabilize o pinapabagsak o sinusupil yung CPP-NPA sa pamamagitan ng pangre-red-tag at pinagbibintangan nila, kagaya nga nitong mga congressman na ito, na sila ay ugnay with this So nire-red-tag nila ginagawa ng legal front. So kaya umabot sila dyan sa Senado. So yun ang mabigat doon na nagiging hatbangin ng ating pamahalaan mula doon sa NTF, LCAP na sila ay gumagawa ng ganitong klase ng mga hakbang na pang-abuso. Ito malinaw at saka paninirang puri, lalong-lalo na kung walang sapat na ebidensya para idiin o sampahan ng kaso ito mga. Dahil kasi kung mayroong ebidensya yan, dapat diretso sa korte. Hindi mo na kinakailangan mag-ingay pa doon sa halimbawa sa kalsada, media, o anumang media platform, itong social media nga natin ngayon na masyadong maganda ito sa kampanya. So kaya hindi nagiging mahusay na hakbangin ng pamahalaan yung red tagging niya because it is a simple abuse yan. So dahil kasi unlegal yun hindi mo pwedeng ang hakbangin ng pamahalaan maninirang puri ka. So meron tayong legal process in aftering criminals, even particular doon sa mga rebelde o terorismo, yung bago nga ngayon yung anti-terror law. So nga merong pag-after dyan, kagaya ng IHL, yung Karil, at may human rights ba? At saka meron tayong legal process in aftering criminal. So as part of the criminal, kahit after sila, after halimbawa yung gagamitin mo laman sa halimbawa CPP and PNDF, at meron din Karil na dapat ding sundin in aftering them. So for protecting the civilian and both of sides na yung karapatan hindi nalalabag kung naglalabanan sila or kung huli man, lalong yan, may red tagging na yan. So, dapat susundin yung proseso. Kaya ang ginagawa nila, nagpapakalat sila dun sa social media, sinasabihan ba yung mga babatas nga nabanggit natin, ginagawa nila legal front yung mga organisasyon at sila ay mga miyembro ng komunismo. Kumuha ng sangkatutak na mga sabing former NPA bilang witness against them. So, yun. So, dapat, kung yun ay mayroong legal basis, dapat naisampahan nila sa korte yun. So ngayon, iniimbestigahan ngayon sa Senado, ano nga ba talaga yan? So ngayon, nais ngayon ng mambabatas na mabigyan ng fair treatment yung nangyayaring hearing sa Senado, yung fact-finding na yun, at hindi magamit yung Senate regarding with that red tagging. At aside from that, ay nais na siyempre mapanagot ito mga gumagawa ng red tagging na ito na naglalagay sa panganib sa buhay nitong ating mga bata at siyempre ang lipunan ng Pilipino at particular yung mga kagaya nilang mga inuopensa. So ngayon ang human rights promotions ay patuloy na nagsasaboses sa ating pamahalaan ng pagpapairal ng karapatang pantao, patas na hustisya at mabuting pamamahala.
At particular dito sa isyong ito ng red tagging ay ating sinusuportahan ngayon ay yung anti-red tagging. Hindi itong red tagging na ito, no? As nabanggit natin na ito ay para sa atin, ito malinaw na pang-aabuso at paninirang puri, lalo na kung ito walang sapat na ebidensya. So tayo ay nakikisa dun sa pagpapatigil ng anti-red tagging na ito, ng red tagging. So tayo nakikisa sa anti-red tagging at tayo ay ang ating sinusuportahan dito ay yung wastong legal process ng ating pamahalaan in aftering CPP-NPA, kung yung pagsupil doon yung karil, paggamit ng karil, at wastong proseso ng batas. At syempre, ang higit sa lahat ay yung pagsuporta natin sa peace process. Yun ating sinusuportahan dyan in facing this insurgency o rebellion. So ngayon, ang red tagging ay malinaw na ito ay hindi legal. Ito ay hindi mabuting hakbangin ng pamahalaan para supilin ng CPP-NPA, NDF. So, hindi natin sinusuportahan yan. Ang ating sinusuportahan ay yung legal na proseso ng ating pamahalaan at yung peace process. Yun ang higit na dapat natin suportahan at inihikayat natin ng mga may Pilipino dyan para in facing insurgency in the Philippines or even terrorism. So yung peace process, ang higit na makare-resolve dyan, mapayapa at mapoprotektahan lahat dyan. At hindi suportahan yung red tagging na makikisa kayo na kay bla 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 ron na ganito nga yan, ganyan, ganyan. Which is that red tagging campaign is abusive and paninirang puri. Kahit kumuha pa sila ng sangkatutak na mga witness na wala namang even sapat na facts o evidence, abuse. Dapat talaga ito ay admissible in the court. So, ganon. Kaya, hindi pwede ang red tagging. So, huwag natin supportahan yung red tagging. Supportahan natin ay wastong proseso ng legal process of the law para i-after ng sino mang kriminal. At mayroong karapatang tao na dapat irespeto. So, in appearing them, nabanggit na natin kanina. So, ngayon, irespeto ng ating AFP at PNP, yung ating mambabatas, huwag naman ganyan. Masyado naman kayong, even kahit general pa kayo, o kahit chief of staff pa, ito ay mga mababatas at demokrasya ang binabanatan nyo. Kung kayo ay basta ganyan na lamang in defeating or suppressing CPP and PNDF, sisiraan nyo na legal front yung mga party list organizations na nakijoin doon sa pamahalaan para sa pagbabago. Even though sila ay mga progressive groups, nasa legal silang proseso para baguhin ang lipunan Pilipino mula doon sa kanilang pambansang demokrasya na linya. So sana respeto ng ating mga nasa pamahalaan niya mula doon sa mga APP-PNP, yung ating mambabatas na yan, at hindi sila pinagbabantaan ng buhay at binabastos ng ganyan sa mga social media at pinalalabas ng mga legal front. At halos gustong palabasin na sila yung mga masasamang mga tao. At ngayon, itong red tagging nito ito ay malino na atake sa demokrasya at karapatan ng mga tao. According to them also na maging mambabatas at magsasabose sa pamahalaan at ano man pagkakamali tino. So nagiging threat ito na halimbawa magsasaboses ka doon sa pamahalaan, ikaw ay bito yung ang mambabatas natin na sila yung representante na ron na red tag. So yung mga aktivista oposisyon, kung sila nakakasilip doon ng corruption sa pamahalaan, magsasaboses ka doon sa lansangan, gagawin i-red tag ka na. Pero pagka nagsumbong ka doon sa 8888, may reward ka. O, ano ba magkakaiba nun? Dapat rewardan nila yung nagsasaboses ng corruption doon sa lansangan. Lalo na kung may mayor's permit yun. Masigit yung kaysa doon sa di ba? Lalo na talagang sasabihin nila ron, mas masigit yung kaysa doon sa itawag mo sa ATT yun. So ngayon ay itong sampahan ng kaso sa korte kung mayroong ebidensya. So as I've said, na ang sinusuportahan natin yung legal process. So ngayon yung AFP, PNP, hinihikayat natin sila na strict to legal process. Huwag silang gumawa ng hakbangin o kampanya lalo sa NTF-ELCAP
sa pamamagitan ng mga ganitong klase ng mga paninira. Kung meron sapat na ebidensya, kasuhan, sundin yung legal process. Kasuhan sa Kongreso, sa anumang korte para mapakasuhan kung sino man ang mayroong ebidensya na sila ay mga komunista o mga CPP-NP at involved sa anumang mga illegal na gawain. So, kasuhan, syempre, hindi rin natin pinapayagan ng mga illegal na gawain. So, kung mayroong ebidensya, di kaso, pero kung sisiraan mo lamang, tatakutin mo, wag naman ganun. So, ngayon ay tigilan na itong red tagging. So, ang sundin na ay itong ang batas laban sa terorismo o anong mga hakbangin na legal at particular itong ating itong ating gagamitin itong ating anti-terror law. So, doon sa anti-terror law, dapat ating sinasaboses yan doon sa ating kagalang-galang na Senator Panfilo Lacson. So, at sa lahat ng doon sa mga sa Kongreso o kaya doon sa Senado na revisahin to, dapat ipagbawal dyan yung red tagging dyan sa anti-terror law. Bilang isang hakbangin, lalo na merong IRR na yan. Kaya nakapending pa sana yan sa Supreme Court. So ngayon kung yan ay mai-implement na yan, so dapat ipagbawal dyan yung red tagging. So para hindi maisa praktika at maprotektahan yung mga mamiming Pilipino, any person na paparatangan, pagbibintangan na walang sapat ebidensya ng sino man nasa pamahalaan o sino man mga supporter ng nasa pamahalaan against CPP-NP or terrorism na namamartikular ka pero wala ka namang ebidensya. Nagbibintangan mo lang, parang sinasabit mo lang. So mahirap yun ng pag-destabilize nung kalaban ng gobyerno pero naninitap ka lang, nangaabuso ka lang ng civilian. So, ang tinatarget mo rito ay pawang mga sibilyan lamang. Siguro, mas gugustuhin ko pa na ang pamahalaan ay sanayin nila yung ating AFP at PNP sa pakikipaglaban at supilin nila sa kabundukan yung mga armado roon at hindi ang banatan nila ay itong mga sibilyan. Kasi kung yung mga armado ay kanilang masusupil doon, ay ano pang problemahin nyo? So, walang threats. Kung kahit mo mga maghapon yan, wala namang mangyayari doon kung talagang mali naman yun. Di ba? Ang threats lang naman ay yung mga armado. Di banatan yung mga armado at hindi yung mga legal proof na sinasabi nyo. So ngayon, ang ating pamahalaan ay gumawa ng hakbangin o kampanya. Generally, halimbawa, kinakalaban ng pamahalaan ang terorismo, ang rebellion. Generally, or halimbawa, kung pa-particular ka, halimbawa kinakalaban mo yung CPP-NP, NDF, sinasabi mo sa lipunan ng Pilipino, wag tayong papahikaya si CPP-NP, NDF. Generally, pwede mo ipost sa social media, but hindi sa pamamagitan noong particular, halimbawa, yung Kabataan Party List, yung Bayan Black, gagawin mo legal front, kakalagkarin mo ron, mali yun. Kasi, panihirap po rin yun This is not a general campaign against them. So, kung pwede naman kayo kumampanya against terrorismo at ang ating pamahalaan, kung sino yung po pwede roon, aside from the AAP at PNP, kasi ang AAP PNP non-partisan siya So, kung siya ay hindi po pwede dyan sa ganyang klase ng kampanya, so merong ahensya na po pwede dyan. Yung PCOO. Pero hindi, halimbawa, dapat, hindi sa general, hindi mo pa-particular. Halimbawa ako, ipinarticular mo ko, halimbawa kung sinong tao, halimbawa legal process ng makabayan lang, hindi mo pwede i-particular yun, sasabihin mo, sila yung membro ng NPA. O NPA sila, huwag tayo sumali, huwag tayo paano. Hindi dapat ganun. Dapat, in a general aspect, huwag tayong magrebelde, yung mga ganun tipo. Huwag tayong maging CPP, NPA, halimbawa ganun. In the general aspect, pero kung ipaparticular mo, makabayang black, ay mali naman yun. Hindi threat yun panggugulo. Halimbawa, pumunta ka doon sa harapan ng square, parang basabot, ginugulo mo yung square land doon. Sabi mo, ganun yun. Pinamumugaran ng mga NPA yun. O recruitment. Pambihira naman, kahit sa ang buong lipunan, itong ating lipunan, sa bawat sektor, ay bukan ng magre-rebelde. Hindi mo na kailangan pa kasi na sasabihin mo, ikaw yung nahihikayat, hindi na. Kahit sino mag-i-initiate na magrebelde just because of inequality of our government or our society. Ang nangyayari nga lang ngayon,
mayroon na silang isang nasasalihan. Pero kung tutuusin, marami yung magre-rebel because of inequality. So how to resolve this? Oh. Kung mayroon existing na, di yung peace process supportahan natin para ma-resolve ba yun. So ganun lang kasimple kasi existing na yun ang ginagawa ngayon, ganyan. Red tagging, EGK. Mahirap yun. Paano ma-resolve ba yan? So magitan ganung klase ng mga pang-abusong akbangin? Hindi. Peace process, pagbibigay ng amnesty, yan, pwede rin yun. Kaya lang, ang higit na pagbibigay ay yung higit na makare-resolve ng lipunang Pilipino ay yung peace process kasi magre-reform doon yung pagre-reforma So yun ang re-resolve doon. Mare-reform yung lipunang Pilipino. Kung ma-reform yan, di ano pa ba naman yung paglalaban mo pa ron para humawa ka pa ng armas, di ba? Di ba good society na kung ganun. So ngayon, yung sana ganun na lamang yung gumawa ang kampanya ng ating pamahalaan na general aspect, yun ang red tag na gano'n. Kung merong ebidensya kayo, di kasuhan nyo sa korte. Simple as that, tsaka damputi. Well, ganun naman kasimple yun di ba? Pag yung simple po, dali-dali nung gawin, di ba? Okay, bakit yun magaganyan ka pa? Which is, it is a campaign ng NTFL Cup. Parts na pinumakampanya sila para sirain doon sa lipunan ng Pilipino, siyempre yung CPP and PNDF. Hindi namin yan, pagkadami-dami mga legal fronts daw, na gano'n, para sirain yung mga ganung mga klase ng mga oposisyon. Na kung saan yung mga yon ay, mga oposisyon na yon ay naghahangad ng pagbabago sa mabuting pamamaraan doon sa legal, doon sa Kongreso, pagsasabatas, at iba't ibang mga bagay para magkaroon ng pagbabago ang lipunan ng Pilipino. O makakita man sila ng mga illegal gawa ng korupsyon, di nangangulugan na MPA na sila ron, o CPP. Kahit magkapares pa sila, sabihin mo, yung CPP and PNDF, nakikipaglaban ng pambansang demokrasya, sa rebellion nga lamang. Sila, pambansang demokrasya, sa legal. Kahit pares naman yun, hindi naman sila pagkaugnay. O magkapares lang sila ng political line. O yun. O pares na ba sila, magkaisa na ba sila? O, sa linya, o pwede. Pero, hindi sila magkaugnay. Pasimple lang naman nun. Ibig sabihin, hindi sila kaugnay sa illegal operation ng CPP. Mayroon silang sarili bilang mambabatas, bilang tabag niya ni Representative Ilago. May sarili silang bylaws doon sa kanilang organisasyon. Hindi naman bylaws ng MP yung ginagamit nila ron. Bylaws nila yon pagkatapos sumali sila sa party list, ay mambabatas din sila ngayon. Diba? Plus that, ano bang ginagawa sa Kongreso? Ito yung mga ginagawa nila So ngayon ay, we hope, with the of Madam Mary, ay ang maging recommendation na action dito ng panel ni Senator Pampilo Lacson ay maging fair kayo dito sa isyong ito at yung inyong inotor na anti-terrorism law, pagbawal niyo dyan yung red tagging. So kayo pa lamang dyan sa as long as nasa proseso pa lamang yung anti-terror law na yun at nasa panel, kayo na mismo nag-initiate dyan ay pagbawal ng red tagging kasi kayo naman ang magpapatunay na yan ay pawang panirang puri sa inyong fact-finding na yan. Mababase doon sa mga lumalabas na mga testimonya at mga ebidensya ipinapakita. So, binara na ni Secretary ni Representative Colmenares yung mga binibitiwang mga sinasabing nila mga pang-open so mga resource person na ginamit ng AFP. So pawang puro mga panirang puri lang lahat yun. Which is sinasabi nga hindi nga tatayo doon sa korte. Inadmissible evidence yung ginawa kahit pa sabihin mong sila ay mga witness as mga matataas na opisyalis pa noong CPP. Pero wala ka namang pinapakita. Membro nga ba talaga ng CPP itong illegal front mo? O ano bang under the table na ipapakita mo na sila ay magkautang dila ng CPP and PNDF. Ito mga legal front na sinasabi nito. Muli ay maliwanagan ng ating Mother Mary at gumabay sa bansang ito. At sana ang ating kalangitan o ang ating banal na Santa Maria ay maliwanag at suportahan ng lipunan ng Pilipino ang peace talks
So, magliwanagan naman na Santa Maria ang pag-uusap sa peace talks at magkaroon tayo ng pagre-reforma rito at maresolba na itong digmaan sa bansang ito. Magkaroon tayo ng maayos ng payapaan at maligtas yung mga buhay dun sa mga digmaan na ito. So, we hope the Miracle of Mother Mary, gabayan tayo dyan ng kanyang kaliwanagan. So, hindi po ng Pilipino, maliwanagan tayo, supportahan ang peace process mula doon sa kalangitan. At tayo ay mawala na yung digmaan na yan. So yung mga hinaing ng mga magulang, mawawala yung mga ganyang klase ng mga rebellion kung mariresolba sa peace process yan. So sana, suportahan natin yun at mangyari yung peace process. Marireform mo yung ating politika sistema. So tayong lahat ay magkakaroon ng mahusay na pamumuhay. At maliwanagan ng Banal na Santa Maria at suportahan. Maliwanagan ng Banal na Santa Maria yung pagpapairal ng karapatang pantao, patas na hustisya at mabuting pamamahala. So, na maliwanagan ang ating pamahalaan at ang lipunan ng Pilipino na suportahan at mapairal itong human rights na ito. Sana kayo ay maliwanagan. At tayo ay makapamuhay ng naayon dito sa mga karapatang ito. So, yun lamang muli. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsaboses naman ang human rights promotion sa hapong ito ng ating hinggil sa karapatang pantao, particular dito sa issue ito ng RETA. Yun lamang, magandang hapon sa inyo lahat at